dito sa comment section para mamaya mabasa natin yung mga messages of inspiration nyo. Ayan, ayan, Papo, pakibasa. Ayan. Yan Ano yun. ang mensahe ninyo Yes. kay Michelle D para sa kanyang laban Ayan. sa Miss Universe? Ayan magpadala kayo ng inyong mga reaksyon sa Facebook at sa YouTube. Ayan. At mamaya we'll try to read your comments later. Ayan na. Okay, kasama na natin ang pageant vlogger na si Tita Lavinia. Hi Tita, magandang hapon. Hi, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pag-imbita dito sa akin. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Kamusta naman? Ano ang mga observations mo so far sa chances ni Michelle na makakuha ng corona? Ako, very exciting po itong taon na to. Siyempre, pagkatapos ng panalo ni Pia, pagkatapos ng panalo ni Catriona, alam naman natin na medyo pahirapan talaga bago tayo makasungkit ulit ng corona. Naintindihan naman natin yan na hindi araw-araw fiesta. Pero itong taon na to, for some reasons, kahit na hindi kami mag-usap-usap, talagang kung saan ka ng pageantry, magandang laban ni Michelle ngayon, maganda sundan, na-unite niya tayo, and I think it may have something to do with the excellence that she has been displaying. Sanay po kasi tayo sa mga pageant girls natin na talagang pinapamper natin, inaalagaan natin ng husto. So iba ang atake ngayon kung ang mga fans na-recognize na yung mismong kandidata nagtatrabaho para i-market yung sarili niya, para maging creative para sa sarili niya. Oy, So okay, ibang laban po ngayon. masipag. Masipag pala si Michelle, Masipag. no? She does Yes, everything masipag. para maipakilala sa buong mundo kung gaano siya kagaling, di lang gaano kaganda. Ito mga talents niya, ganyan. At ngayon nga True, today, true. di ba, naglaban-laban sila for best in costume, tama? Yes, National costume. kanina pong morning. Oo. Yes. So tell us about it. Well, very interesting tong costume na to dahil ang Pilipinas po, compared sa Southeast Asian countries, hindi tayo nagre-reveal ng national costume natin. Hindi rin tayo nagre-reveal ng final gown natin. So lahat sa mga Pilipino na pageant fans, bulatan. So ang nangyari dyan, I think nagkaroon ng leak, pero unintentional naman yun because it was supposed to be a content for the Miss Universe organization na aksidenteng na ilabas and then aksidenteng na mention nung taong ini-interview nila kung ano yung magiging costume ni Michelle. So very early on, may idea na tayo na aeroplano to. Pero hindi nila, of course, yung team talagang tinago pa sa atin yung information, hindi na rin tayo naghalungkat masyado. So nung nakita natin na aeroplano siya kanina, na may touches of Filipino with yung solihiya na pattern work, nakakatuwa kasi syempre kanya-kanya tayo ng interpretation, especially with AI technology. Kanya-kanya tayo ng iniisip anong klaseng eroplano ba itong ipapakita niya. So maganda, malinis, it's not so flashy. Minsan yan na nagiging problema sa national costume kapag masyadong ambitious, pag masyadong malaki, medyo mahirap. Kaya pinapakita nga natin yung mga pictures no? Ayan, ano masasabi nyo, mga netizens? Pulido. Dito sa national costume na suot-suot ni Michelle. Ano sa tingin mo ang ano niya, ang magiging asset niya against sa ibang mga contestants? Well, the pageant is happening in El Salvador. So definitely ang mabentang beauty doon is yung Latina na beauty. So for Michelle D to come in, she's very tall, statuesque, mahaba ang mga bias niya, very Melanie Marquez of course. Nandun yung pageant pedigree. But apart from this, yung kanyang look, she's very chic, she's very cool, she's very now, she's very modern. Hindi niya kailangan makipag-compete sa ibang pageant girls na palakihan ng wavy curls. Hindi niya kailangan makipag-compete na parang super short dress, super tight dress. So she can be a modern woman, a modern Asian woman na ang gandang representation ngayon dun sa El Salvador. Plus, she's confident and she is also well-spoken. At ang maganda po sa kanya is yung social work at advocacy niya. Mukhang hindi to shinap around. Ito yung isang bagay na pinondohan niya ng ilang taon kasi malapit sa kanya. Galing. Balik lang tayo sa costume.
Anong symbolism ng bawat parts ng kanyang costume? Una yung parang may eroplano, di ba, Papu? Yung sa wings, no? And then the other parts, kasi parang pinagsama-sama, no? Na mga na what is symbolic of the Philippines. Meron bang mga meaning yung mga yun? Saka bakit eroplano? Yeah, yeah. Well, Michelle po kasi is an Air Force reservist. Alam ko yan lang talagang naging storya nila. Gusto nilang ipakita talaga din yung background ni Michelle na parang nasa military. So, there are other things na hindi nila masyadong in-expound because hindi na nila masyado na-explain sa atin yung design detail apart from the fact na it's parang a tribute to her being an Air Force reservist. Pero kung ako mag-i-interpret nun, honestly, nakikita ko talaga very Filipino kasi napakarami nating OFWs. Parang for me, it's a tribute na rin sa mga Filipinos all over the world. At saka yung relasyon natin to air travel. Nasa Pilipinas din noon nag-umpisa ang pinakaunang national carrier. So, feeling ko meron talaga tayong deep roots sa airplanes, dun sa ganong klase ng imagery. Kaya maganda yan. Fly high. Di ba? Maraming pwede mong interpretation na na gawin dito eh. Pwedeng, tama ka, Fly high, Michelle. Di ba? Soar high, soar high. Ating mga kababayan, mga Yan ang symbolism, OFWs natin. True. Pero ganun na talaga, no? Yung mga national costume ngayon, hindi na siya nag-adhere to parang conservative na itsura. Parang you can be playful, you can be whimsical when it comes to national costume. Kailan pa nagsimula yung ganyan? Medyo matagal na rin po. It's just that, honestly, before, ang Filipino pageant fans po, ang Philippine pageantry, nag-open up yan siya right after PIA. Kung napansin nyo, yung mga costumes nila, Kat, medyo nalihis na yan sa the usual terno, the usual Maria Clara. Medyo nakikisabay na tayo kasi na-realize natin, when it comes to the national costume, it's not just the dress, it's the identity of the Filipinos. And what does it reach? So it reaches literature, it reaches iconic people, it reaches also yung mga mythical creatures natin. In fact, sa Binibining Pilipinas, a couple of years back, may gumawa ng napakalaking tikbalang na costume. So, pwede na tayo ngayon. Yes, meron na tayo. Pwede na Please tayo refresh us. mag-tour Please refresh sa- our memories. Sino to? Sinong candidate to na tikbalang? Graciela Liman po. Graciela Liman. Wow. Binibining Pilipinas. Yes. Binibining Pilipinas yan. Binibining Pilipinas po. Oo, Napakalaking costume na ilakad ngayon. So, masaya. Kung makikita niyo sa Google ngayon, kung i-check niyo, sobrang I-check ko nakakatuwa. yan. Gusto sana natin itong dalhin sa Naalala mo pa yung international scene. yung costume ni Pia Wurtzbach? Yung national costume na Of before. course. Ano yun? Sa kanya po ay parang carnival queen. So, siya po yung naka-Maria Clara na may headdress. Oh, okay. Tikbalang, inaano ko, national. Si Catriona Gray, ano ang kanyang national costume? National. Sa kanya, para siyang nakapintados na bodysuit and then meron malaking parang circle na figure sa likod na may mga paintings and it's supposed to be like a Christmas parol. Oh. Parang Christmas parol. Ito na. Galing. Ayan na yung tikbalang costume. Oo, Maganda naman puti, yung pagkakagawa. Puti eh. Ang galing, oh. Pero ang galing, puti. Tapos sinod niya, Sa pangalan ni ilakad niya candidate. yan. I mean, we were there. Nakita namin kung gaano kataas yung sapatos niya, paano niya shape in such a way na magmukhang paa ng Kabayo, So, tikbalang. Parang ano na, no, naging parang carnival, no? Ganun ang Carnival eh. pwede na po. Even pati food natin, in fact, Vietnam for the past couple of years, ang ginagawa ng Vietnam, nagpapa-contest sila sa mga creatives nila doon and then magbobotohan sila. I think 1 year, naka-banh mi ata sila. Tapos meron silang iba-iba rin pagkain. So even modes of transport, pwede na rin. Alam naman natin nangyari yan sa Thailand nung gumawa sila ng 2015 na tuk-tuk na parang bodysuit. Galing, Ano no? mo? Ano ang take mo dito sa sa pagpasok ni Miss Nepal? Miss Nepal. Na isang plus size candidate. What are your thoughts about it? Sabi nga nila parang ano ko na siya eh, Twinnie.
medyo hindi kami nalalayo ng katawan. Ang gusto ko is lumalaban. Kaya niyang bumangga sa mga Latina na alam naman natin katawan ng panlaban talaga doon at tangkad. So siya, swimsuit siya, kung magsiswimsuit siya, magpo-pose siya, kung magpo-pose siya. So ang gandang representation kasi inoobserbahan din namin siya mga ilang linggo. Hindi rin naman kami oblivious to the fact na even yung press doon, namimili din naman ng mga paborito nila, namimili din ng kakausapin nila. So, ang ganda lang na kung hindi siya masyado napapansin noon, pansin na pansin siya ngayon at nag-perform siya ng husto na walang insecurity kung ano yung shape ng katawan niya na alam nating kakaiba sa pageant. Oo, bali, pinagkakagulan ba siya doon ngayon, si El Salvador, ng media or ng press? I suppose ngayon, because for yung mga unang araw nila, parang nakikita namin, she was very aloof. Siguro depende na rin sa interpretation ng mga videos na lumalabas. But she would always like come in and out of scene. So she would always like, I don't know, not naman hide from the press, but would rather not talk to the press. So may ganong vibe. Medyo standoffish yung dating nila. And then, of course, may mga news din na yung mga press doon, no? Namimili lang din ng mga girls na kakausapin, yung mga sikat lang na girls ang kakausapin. So, Nakakatuwa ngayon. So, when you say sikat, normal nangyayari. so when you say sikat, curious lang, Papo, sino yung mga laging kinakausap doon? Kasama ba dyan si Michelle? Si Michelle actually hindi masyado, saktong-sakto lang. Nagkataon din lang na meron tayong mga kasamahan ng mga vloggers and enthusiasts na talagang lumipad sa El Salvador. Pero when Michelle started kasi, very slow yan siya. Hindi natin masyado makampaign kasi kakaiba yung itsura niya doon. Hindi yun yung parang taste nila doon eh. You know how it is kapag nagpapapageant, let's say sa Eastern Europe, iba naman ang taste ng mga pinapadala natin doon. Eto sa El Salvador, alam naman natin na ang malakas na grupong kakalabanin natin doon, mga Latina. Yes. And kahit na magkakaiba sila ng bansa, alam naman natin na they would support each other. So they would cheer for each other, support for each other. So it's really like a sport. Parang mind game din yan. Pag hindi mo masyadong pinapansin, diba? Yung isang hanay, it must mean na parang you're trying to break their spirit. So ang maganda ko kasi kay Michelle, sturdy siya, yung personality niya, strong, pero very solid. Hindi niya pinilit yung press doon na gustuhin siya. Ang ginawa ni Michelle, everyday, plakadong-plakado ang styling niya. Malinis, mabango, mayaman, niloloko nga namin, mukhang kaya na niyang pakainin lahat ng mga tao doon. Parang very alta, yun yung word Very na alta. ginagamit namin. Yes, very alta. So parang naririnig din namin sa mga kasamahan namin na nagko-cover doon, yung feedback, even ng Latin press. And towards like, parang mga end of week 1, going towards week 2, napapansin ko nag-aantay na daw yung mga Latin press doon, inaantay na daw kung ano isusuot niya. So, si Michelle, steady, para siyang hindi siya takaw atensyon. But, siya yung tipo na would command attention. She does have that air. Yeah. Alright, Galing. so- And I heard that she's very, very smart, very, very articulate. She can really express her thoughts really well. Malaking bagay yun, Papo, pag in-interview ka ng press, lalo-lalo na dyan sa El Salvador. Siguro hindi naman lahat dyan talagang magaling mag-English, di ba? Baka meron dyan iba, medyo mangangapa-ngapa, pero I'm sure she'll be able to handle herself very well. Ang gusto namin chikahin ni Julius is, we all know, nandun si Melanie Marquez to give all-out support to her daughter. May balita ka ba tungkol kay Melanie? Nako, ang balita ko lang po is nandun na wala pa doon, papunta na doon. Even yung mga kapatid niya, papunta na rin doon. So, full support sila. What about- Nararamdaman mo eh. Kaya, Oo. What about Derek? The dad, Derek D. Nandun din ba? Pupunta ba to support? wala po kaming balita masyado sa dad. Kasi ang mas pronounced lang is of course with the mom. Because they also recently was featured in a magazine cover together. So, yun yung narrative. Talagang medyo sila talaga yung minamarket dalawa. Because very rare yan sa pageantry. Nanalo yung mama mo ng Miss International and then you would go on to represent us at
Miss Universe. Bago ka nakapag-Miss Universe, nirepresent din tayo ni Michelle sa Miss World. Yes. So, very rare yung klase ng circumstance ni Michelle as a candidate. Malaking pressure, no, Papo? Imagine mo, Miss International lang nanay mo. Can you imagine yung pressure na nakapatong sa ulo mo ngayon? Parang mas kasing bigat ng Parang corona. ang laki Ganun. ng expectation. Oo. Kumbaga, big shoes to fill, ika nga, no? Yes. Kailangan makamit mo yun, no? Oo. Pero may key naman, Papo. Okay, Maganda, may matangkad, pag-asa, pero matalino. syempre, hindi mo rin masabi. Nasa judges, Nasa judges yan. Oo. Bali, naka-4 na Miss Universe na tayo, no? Yes. Yes po, naka-4 na po tayo. Hopefully, makalima tayo. Gloria, Miss Barbie. Oo. Sana po, makalima na tayo ngayon. Ito pa po, Gloria Diaz, 1969. Miss Margie Moran, 1973. Pia Wurtzbach, 2015. Catriona Gray, 2018. So ngayon, 2023. Sino? Yan. Sunod na Miss You. Wow. Oo. Thank you. Thank you Thank so you so much, much. ha, Tita. Time. And we'll all be praying na sana meron tayong makamit na title through Michelle D. At pag nanalo, si Michelle D, balik ka ha, tita. Naku, oo naman po. Pwede yan. Vote na rin po tayo kay Michelle. Isa rin yan sa mga ways Paano? na parang masecure natin. Sige, paano, mag-vote? tita? Okay, so isa na lang po yung voting na kailangan natin pagtuunan ng pansin, which is through the Miss Universe app. So all you have to do is just download the Miss Universe app and then vote for Michelle. It's paid, pero meron din po yata at certain hours na libre siya. So kung ayaw niyo maglabas ng pera, i-take advantage nyo po yung free votes. Medyo makakatulong din po yan. At ayaw na po natin mangyari ulit yung nangyari last year na hindi tayo nakasama sa semifinal. So although malakas si Michelle, vote na rin po tayo. Thank you. Thank you, Miss Tita Salamat Lavinia. po. Thank you. Thank you po. Ayan, at mamaya, Mamu, makakausap natin ang live si